Your Majesty report ni Yunak Lee ang Hidden Yuan Society ay nag-propose ng dalawang options at ang una, ay ang magbigay muna ng 4 na milyon bilang paunang bayad. Sa kanyang isip ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na sa ngayon ay mayroon siyang 5 milyon mula sa ginawang scam ni Shin Lang subalit ang perang iyon ay gagamitin niya sa pakikipaglaban kay Jun para sa paparating na 2 decisive wars kung kaya ang perang ito, ay hindi niya maaaring galawin. Dumugtong si Yunak Lee na ang pangalawang opsyon ay ang bigyan ng charge si Shin Lang at ibilanggo sa kanyang isip ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na pinatag ni Shin Lang ang headquarters ng Hidden Yuan Society, kaya iyon ay hindi palalampasan ng mga iyon. Si Shin Lang ay hindi nila maaaring akusahan ng hayagan, subalit sila'y maaaring mag-retaliate sa ganoong paraan. Kasabay ng pagtayo ay inilahad na kung ganun kailangan nilang pakiusapan ang Prime Minister humiling sa Zoclan na kumilos sa Yan Capital at least man lang, ay mapigilan ang emperador na makialam. Sa kasamaang palad pagdating ni King Ning Yuan Xian sa residence ng Zhou family ang matandang servant lang ang sumalubong sa kanya sapagkat umano'y si Prime Minister Zhou ay dinapuan ng karamdaman at kasalukuyang walang malay sa kanyang kama dahilan upang si King Ning Yuan Xian ay bumalik ng empty-handed ang close bond sa pagitan ng hari at ni Zhou Hongzhou ay napunit, nag-iwan ng irreparable na rift. Pagkatapos na makaalis mula sa residence ng Zhou family ay hindi agad bumalik sa palasyo si King Ning Yuan Xian sa halip, ay tumungo muna sa residence ni Prince Ningxing upang makipag-inuman kay Shin Lang. Shin Lang lahad ng hari siya raw ay wala ng Prime Minister sa ngayon, talagang siya'y mag-isa na lang. Sa pagkakataong ito ang gulong dinulot nito ay talagang kalabisan hindi lang sa niyanig nito ang kalangitan ng Yu ito rin ay nagbigay ng shock sa Yan Capital, subalit ito'y hindi niya sinisisi. Shin Lang sambit ni King Ning Yuan Xian nang mayroong mapansin, nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Tumugon si Shin Lang na siya ay nagsusulat ng resignation letter gusto niyang mag-resign sa lahat ng kanyang mga post umalis sa capital, at umuwi sa kanyang tahanan. Ganito ang naging reaksyon ni King Ning Yuan Xian sa kanyang narinig imposible sigaw niya kasabay ng paghampas sa mesa ito raw ay hindi niya hahayaan ito ay ang Yu, at walang sino man dito ang hindi niya kayang protektahan maging ang mismong emperador, ay hindi maaaring makialam. Binigyang diin na siya na si Ning Yuan Xian kapag hindi ito nagawang maprotektahan, siya'y wala ng mukhang ihaharap pa bilang hari. Ang sinabing iyon ni King Ning Yuan Xian ay totoo dahil kahit na ang emperador pa ng Great Yan ay ang siyang nominal ruler ng lahat ng mga nasa ilalim ng kalangitan ang domestic at foreign affairs ng bawat estadong nasasakupan nito, ay independent pa rin. Si Shin Lang ay hindi umimik nagpatuloy lang sa pagsusulat Shin Lang dugtong ni King Ning Yuan Xian, alam niya raw na mayroon siyang nadismayang mga tao noon. 21 taon na ang nakararaan matapos ang naging pagbagsak ni Emperador Jiang Li, siya ay nagmakaawa kay Zhou Hongzhou upang siya ay manatili sa kanyang trono. Hiniwalayan niya ang kanyang minamahal na asawa nagdulot upang iyon ay mamatay sa kalungkutan, naging dahilan din ng pagpapadala kay Ninghan patungo sa tiya niya si Pavilion. Nung panahong iyon siya ay mahina nagbigay ng kompromiso at dahil doon, magpahanggang sa ngayon siya'y kinasusuklaman pa rin ni Ninghan. Oo si Zhou Hongzhou ay naging isang prime minister, naging leader ng lahat ng mga civil officials. Iyon ay humble kailanman ay hindi naghangad ng glory at iyon ang dahilan, kung bakit magpahanggang ngayon ang relasyon sa pagitan nila ay parang ama't anak pa rin. Ngunit Shin Lang ito raw ay maniwala sa kanya sa pagkakataong ito siya ay lalaban hanggang sa huli, siya'y hinding-hindi mapapasuko ng Hidden Yuan Society. Your Majesty tugon ni Shin Lang ito raw ay masyadong emosyonal ang pagmumukhay walang sapat na kapal, at ang pagka-ruthless ay kulang. 21 taon na ang nakararaan ay hiniwalayan nito ang asawa nito't yumukod sa Zhou family marahil ngay ganoon subalit ano naman kung ganoon nga, bakit nito hahayaang ang bagay na iyon ay maging pasanin ng puso nito? Ano sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip sinasabi raw ba nitong ang kahihiyan niyang iyon ay hindi pa sapat Your Majesty dugtong ni Shin Lang, ang relasyon sa pagitan nito at ni Zhou Hongzhou ay nakatadhanang mabasag kaya ito'y wag magdalamhati. Sapagkat sa simula pa lang ay itinuturing na ni Zhou Hongzhou ang kanyang sarili bilang opisyal ng Great Yan Empire nagtatrabaho, para sa unification ng imperyo.
Si Jin Mukong ay maaari namang may kasal kay Zhu Ning at si Ning Xing ay maaari ring mapang-asawa ang isa sa mga anak na babae ng Zhu family sa ganoong paraan kahit na si Ning Xing pa ang mag-ascend sa trono ang Zhu family pa rin ay ang siyang maglilid sa mga civil officials ng Yu, subalit si Zhu Hongzhou ay tumanggi. Ngayon ang tanong ay bakit ang mga sakripisyo ang Hidden Yuan Society ang lahat ng iyon ay isang bagay lang ang pinapatunayan ang humility ni Zhu Hongzhou ay peke iyon ay tao ng imperyo kaya kapag ka ang interest nun ay na-threatened, iyon ay magiging tigreng lumalamon ng mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit kailanman ay hindi niya sinuportahan si Crown Prince Ningyi para sa succession sa likod nun ay tumitindig ang Zhou family at ang Hidden Yuan Society nagre-represente sa interest ng Great Yan kapag ka si Crown Prince Ningyi ang nag-ascend sa trono, ang Yu ba ay mananatili o magiging Yu pa rin. Sa likod naman ng third prince ay tumitindig ang Zhou family at si Zhong Yao kung titingnan sa labas ang mga iyon ay mukhang tapat na mga opisyal ng Yu subalit in reality, ang mga iyon ay walang tigil sa pagsipsip sa Great Yan Empire. Ang binalak na marriage arrangement sa pagitan ni Zhong Shishi at sa anak na lalaki ni Prince Wu ng Yan ay nagpapatunay lang, na ang Zhong family ay hindi maaaring pagkatiwalaan. Ang ginawang pagsamsam ng Hidden Yuan Society ang Zhu family na siyang may kontrol sa Blackwater Bureau ay ang siyang tiyak na nagbigay ng intelligence, kaya ang mga iyon ay hindi rin mapagkakatiwalaan. At kailan lang si Wu Ju ng Futu Mountain ay tumungo sa kanya upang i-demand ang kanyang bloodline research results ang tali sa pagitan ng Futu Mountain at Zhu family, ay napakalalim. So ganito pala sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip umano'y kung ganoon nga ang third prince, siya ay pinutol ni Xin Lang. Inilahad na ang third at crown prince ay parehong eager na makipagsabwatan sa Great Yan tanging si Prince Ningxing lang ang mayroong mata para sa Yu walang takot, at mayroong will na isakripisyo ang kanyang sarili. Ang mga bagong policies ng Great Yan Empire ay malapit ng makumpleto at once na ma-achieve na ng imperyo ang monarchical centralization ang susunod na hakbang ay ang pag-annex, sa mga nakapalibot na mga estado. So lahat ni King Ning Yuan Xian kasabay ng pagbuhos ng alak so base sa sinasabi nito ang Yu ay nasa matinding panganib tumugon si Xin Lang na ngunit sila ay mayroon pang 10 taon upang maghanda ang kasalukuyang emperador ay 73 taong gulang na, kaya ang focus ng mga iyon sa ngayon ay ang succession. Sinabi ni King Ning Yuan Xian na kung nakikita nito ng malinaw ang patungkol sa mga bagay na ito then bakit ito magre-resign bakit hindi na lang manatili sa tabi ni Ningxing, ang batang iyon ay walang anumang magagawa nang wala ito. Hindi Your Majesty tutol ni Xin Lang ito raw ay nagkakamali hindi niya matutulungan ang mga tao, ang maaari niya lang gawin ay ang labanan ang mga kalaban. Isa pa si Ningxing ay hindi naman nangangailangan ng tulong iyon ay malakas maaaring hindi siyang pinakamatalino subalit siyang pinakamatatag kasing pasensyoso ng tubig na lumililok sa bato naghahasa ng bakal upang gawing karayom, si Prince Ningxing ay ganoon. Sa mata ng mundo si Prince Ningxing ay umangat dahil sa kanya kaya kapag ka siya ay umalis hindi raw ba't sa mata ng lahat, ay aakalain nilang si Ningxing ay tuluyan ng nabigo sa struggle for succession laban sa third at crown prince hindi na magiging threat, which is ang siya nung pinaka-eksaktong kailangan upang maglaylo at makonsolidate ang mga natamo nung tagumpay kailan lang. Higit sa lahat kapag ka siya ay nanatili pa sa capital ang conflict nito sa Zhou family ay lalo lang nalalala ang conflict nito sa Great Yan Empire ay mag-intensify din, at iyon ay hindi magiging pabor para rito sa paparating na mga battles. So lahat ni King Ning Yuan Xian so sinasabi raw ba nitong siya'y muling magkompromiso? Oo ganoon nga kumpirma ni Xin Lang. Hindi lang yun kailangan nitong magkompromiso ng lubusan ang kanyang paglisan ay gawin nitong kahiya-hiya hayaang maging satisfied ang Hidden Yuan Society hayaang maging satisfied ang Crown at Third Prince, hayaang maging satisfied ang mga ministro. Then kung ganon tanong ni King Ning Yuan Xian kung ganon kailan ito babalik tumugon si Xin Lang, na pagkatapos ng ilang buwan. Pagkatapos ng ilang buwan sambit ni King Ning Yuan Xian sabay dugtong na ito ay napaka-pessimistic patungkol sa Southern War nagtanong, kung iniisip ba nitong ang Yu ay matatalo. Sumagot si Xin Lang na ang Shaman tribes ay walang takot sa kamatayan noon ang mga iyon ay kalat-kalat at sinasayang ang kanilang lakas sa pakikipaglaban subalit ngayon, ay iba na ang sitwasyon.
Si Jun ay bantog sa mga western states, iyon ay tinitingnan ng mga iyon bilang heaven-sent great hero ng shaman tribe. Sa katunayan, maging ang karamihan nga sa mga warriors na loyal kay Alanana ay gustong mag-defect kay Jun. Sa ngayon, ang shaman tribes ay mayroon ng katakot-takot na pagkakaisa. Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung sa tingin ba nito ang taong iyon ay unbeatable. Tumugon lang si Xin Lang na ang kanyang resignation ay mayroong tatlong layunin at iyon ay ang umiwas sa matalas na talim ng Hidden Yuan Society, bigyang luwag ang conflict nito sa Zhou family, at i-prevent si Prince Ningxing mula sa pagiging target. Most importantly kailangan niya ng panahon at enerhiya upang maghanda laban kay Jun sapagkat iyon ay ang pinakamalakas na kalabang haharapin niya. Your Majesty, bago siya umalis mayroon siyang ilang suwestyon. Si Xin Lang ay pinahintulutan ni King Ning Yuan Xian na magsalita. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Xin Lang. Inilahad na una pagkatapos niyang umalis sa kahihiyan kailangan nitong i-elevate si Third Prince Ning Qi, ibigay doon ang Chanbi Province, appoint bilang Grand Governor, at i-recall si Zhu Che upang magsilbi bilang Central Governor ng Chenio. Sa kanyang isip ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na kapag kaganoon ang ginawa niya mapapasa ilalim na sa kontrol ni Third Prince Ning Qi ang Jiangxi Province, Chanbi Province at Chenio City. Sa kabuoang 5 gobernador, ay 3 ang mapapasa ilalim sa kontrol ng faction ng Third Prince. Sa kabilang banda, ang Crown Prince ang mayroon lang ay ang Tiannan Province magdudulot, upang ang temporary alliance sa pagitan ng Crown at Third Prince ay instant na mabasag. Then dugtong ni Xin Lang ang faction ng Crown Prince ay muling magmamakaawa rito, maging si Zhu Hongzhou ay magkukompromiso sapagkat gusto ng mga iyong makuha ang Central Governorship sa Chanbi Province. Ito ay ang siyang magiging supreme arbiter, magiging mediator sa pagitan ng dalawang faction. Pangalawa, habang siya ay wala, ang Majesty ay dapat na magpatuloy sa pagdistansya sa kanyang sarili mula kay Fifth Prince Ningxing at ang Third Prince ay paligoan nito ng pabor. Sa ganoong paraan ang Crown Prince ay magpapanik, magiging desperado sa pag-restore sa kanyang posisyon, itatapon ang kanyang sarili patungo sa Southern War. Ito ay ang siyang nanalo noon sa Wu Yu War, tinalo ang kapatid nitong si Ning Yuanwo, iyon ay gagayahin ng Crown Prince. Ang Zhou family ay magbubuhos ng resources, maging si Ning Han ay tutulong. Pipiliin ni Crown Prince Ning Yi ang pinaka-easiest victory sa nano, babalaking agawin ang glory. Ngunit tugon ni King Ning Yuan Xian, ngunit kapag ka ang Crown Prince ay natalo hindi ba iyon mamamatay? Hindi sabat ni Xin Lang si Jun ay to, so hindi nun papatayin ang Crown Prince, iyon ay pananatilihin ng buhay, nang ang Yu Kingdom ay maging mas unstable pa. Ang Jun na iyon sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, talaga raw bang iyon ay mayroong ganoong uri ng kapangyarihan noon pa man iyon ay mahina na, maging ang kapalaran nga nun ay nasa kanyang mga kamay. Siya nga pala, kaya nasabi ni King Ning Yuan Xian ang patungkol sa bagay na ito ay dahil sa ang Jun na ito ay hostage prince ng Yu Kingdom. Pagkatapos na matalo noon ni King Ning Yuan Xian ang ama nito noon sa digmaan, ito ay lumaki sa kanyang puder, at kailan lang nang ito ay magrebelde. Xin Lang, lahad niya ito raw ay mag-isip ng mabuti kapag ka ang mga bagay-bagay ay hindi umayon sa inaasahan nito. Kapag ka ang Crown Prince ay nanalo, si Ningxing ay tuluyan ng mawawalan ng pag-asa, at babagsak kasabay nito. Tumugon lang si Xin Lang na siya ay determinado na hasambit ni King Ning Yuan Xian. Sa kanyang isip, sino raw ba kasi ang kahambing ng brat na ito? Ang pagiging unrestrained at free-spirited nito ay pamilyar, talagang nakakainggit. Then kung ganon tayo niya sabay baling umano'y, kung ganon gawin nito kung ano ang gusto nito, Your Majesty. Tugon ni Xin Lang, ito raw ay mag-iingat. Ikaw rin, lahad ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, ngunit agad niya ring binawi umano'y hindi siya'y nag-aalala lang na ito'y magdulot na naman ng gulo, siya'y walang pake patungkol sa kaligtasan nito. Palm pahabol niya kay Xin Lang, sabay dugtong sa kanyang isip na maaaring ang palm na ito ay medyo magtatagal, bago sila tuluyang magkitang muli. Kapag ka sila ay magkitang muli iyon ay nangangahulugan na ang lahat ay umayon, base sa prediksyon ni Xin Lang. Sa ngayon ang sitwasyon sa Yu ay naging unstable na, nang aasar sa bingit ng sakuna. Sa sumunod na araw, ang balita patungkol sa ginawang pagsarado ng pinto ni Zhu Hongzhou sa hari ay kumalat, at ang attitude ng Great Yan Empire at Hidden Yuan Society ay naging mas matigas pa. Tinanong ng isang opisyal ang kanyang kasama kung narinig na ba nito umano'y si Prince Lian ng Imperyo ay naghint na kapag ka ang Yu ay nagpatuloy pa sa pagpalya ang Imperyo ay maaaring magpataw ng sanctions, kalakip na ang political at trade restrictions.
Nagtanong ang isa kung ano ang gagawin nila kapag in-issue ng Great Yan ang order na iyon, tiyak na titigil na sa pakikipag-trade sa kanila ang mga nakapalibot na mga estado. Makalipas ang 2 araw si Duque Bianxiao ay sumugod sa Timog Taglay ang matinding galit siya'y hindi pa naging ganito ka-hostile noon subalit ngayon, ito'y nag-roar ng direkta sa study room ng hari. Siya ay nagtatanong kung bakit pinatay ni Shin Lang ang member ng kanyang Bayan clan maaari namang iyon ay i-handover na lang nun kay Consort Bayan ang bagay na ito raw ay panghahamak sa kanya na si Bianxiao. Pagkatapos nalisanin ang palasyo si Duque Bianxiao ay nag-rush patungo sa residence ng Marquis of Changping hinugot ang kanyang dambuhalang Black Iron Sword, iniwang pira-piraso ang gate ng residence ni Prince Ningxing. Then pagkatapos nun siya ay umalis na sa kapital upang bumalik sa Yanzhou na parabang ang tanging sadya lang ng pagpunta niya sa kapital ay dahil sa bagay na ginawa ni Shin Lang o yung ginawang pagpatay ni Shin Lang kay Bianqing nagmistulang, ang nararamdamang hatred ni Duque Bianxiao para kay Shin Lang ay walang hangganan. Ang naging stance na iyon ni Duque Bianxiao ay ang siyang naging final straw sa wakas ang hari ay nag-issue na ng edict bilang pagsaway kay Shin Lang inuutusan, na mag-reflect in seclusion. Sa Governor's Office ng Chenio ay binasahan ng decree ni Eunuch Lee si Shin Lang ito ay mayroong 3 krimen una ay ang ginawa nitong reckless na pagpaslang sa Jiangxi Province at private na pag-execute sa Central Governor na si Liang Yongnian, sa salang treason. Ang pangalawang krimen ay ang pagpatay sa Deputy General ng Chenio Governor's Office sa Xuanwu iyon ay katumbas ng rebellion sa syudad at ang pangatlong krimen ay ang pagdungis nito sa purity ni Princess Ningyan. Pagkatapos nun ang hari ay nag-order na i-expel si Shin Lang at ipabalik, sa guho ng estate na pagmamayari ng Jin family sa capital. Then ang nasabing estate ay pinalibutan ng mga warriors ng Blackwater Bureau naghahandang umaresto anumang oras sa sandaling iyon ang ama ni Mulan na si Marquis Jinzhou ay nag-submit ng memorial, nagdedemand para sa proteksyon ni Shin Lang. Sa korte ay galit na galit kuno si King Ning Yuan Xian sumigaw na ang pangahas naman ng Jinzhou na iyon ang bagay daw ba na ito ay hindi rebellion inutusan si Eunuch Lee na i-issue ang kanyang decree, hayaang makapasok sa Jin Estate ang mga masters ng Blackwater Bureau upang bantayan si Shin Lang. Ilang sandali lang ay mayroong dumating na bagong balita mula sa Qiyang si Queen Alanana, ay nagsimulang mag-expel ng mga Yuan boys. Your Majesty report ng mensahero ang reyna ng Qiyang ay nagdemand na pakawalan si Shin Lang dahil kung hindi, ang Qiyang Kingdom ay kakalas sa kanilang alyansa. Ang bagay na ito'y hindi nagustuhan ng hari umano'y ilang taon na ang nakararaan ay minonopolyo ni Sunan ang diplomasya sa Qiyang which is naging banta para sa Yu Kingdom at ngayon, si Shin Lang naman ang pumalit at mukhang ito'y mas matindi pa kaysa sa kay Sunan. Exactly sambit ng isang ministro sa mahinang boses inilahad ng isa na ang Shin Lang na iyon ay napaka-ambisyoso parang lobo, ano raw ba kaya ang gustong iparating ng Jin clan sa asal na ito? Your Majesty sambit ng isa ang Yu ay malapit nang harapin si Jun sa isang decisive battle kaya hindi nila maaaring magalit ang Qiyang sa ngayon Your Majesty dugtong ng isa pa ang Shin Lang na iyon ay insignificant, kaya iyon ay pakawalan na lang nito. Ang swestyong ito ay sinunod ni King Ning Yuan Xian subalit bilang kapalit ay inutusan niya si Eunuch Lee na mag-issue ng decree hubaran ng lahat ng mga titulo at opisina si Shin Lang, at i-demote sa pagiging commoner. Thus si Shin Lang nga ay tinanggalan na ng lahat then mayroong kumalat na mga sabi-sabing maaaring ang hari ay kumilos din laban kay Ningxing subalit si Consort Bayan ay nag-resist gamit ang kanyang sariling buhay hanggang sa wakas, ay nagawang ma-preserve ni Prince Ningxing ang kanyang ranggo at opisina. Sa Jin Estate ay binasahan ng decree ni Eunuch Lee si Shin Lang ito ay hinuhubaran ng lahat ng mga titulo at opisina ini-expel mula sa capital exile 2,000 li ang layo, at hindi na maaaring muling ma-employ pa. Shin Lang lahad ni Eunuch Lee ang order ng Majesty ay malinaw ito ay umalis sa capital ngayon din kahit na kaunting sandali, ay wag mag-delay. Bukod pa doon ay walang maghahatid dito palabas ito'y hindi maaaring dumaan sa main gate, tanging sa side gate lang. Pagkatapos na matanggap ang decree si Shin Lang ay umalis sa capital sa kahihiyan ang kasama'y iilan lang at ito ay ang martial fanatic na si Tang Yan si Xiaobing at ang bata si Sword King Lee at ang kanyang asawa si Jin Mukong, at ang kanyang katabaan.
Angkot siya ng mga tao patungkol kay Xinlang ay maririnig umano'y noon ito ay mayabang na naglalakad kasama ang daan-daang mga warriors sa kanyang tabi subalit ngayon ang nakakaawa nitong itsura ay mahirap na makasanayan ang naging pag-angat nito ay biglaan, subalit ganoon din ang naging pagbagsak. Sa pangising paraan ay sinabi ng isa na ito ay hamak lamang na 6th rank minor official yet minsan nang ahas na kumaskas sa Central Avenue napakayabang noon ngayon na desolate dugtong ng isa pa, talagang ito raw ay napakapanglaw. Ngayon dugtong ng iba pa ito ay nag-e-snake out na lang sa tabing daan sa maliit na gate, na para bang asong gala. Si Xinlang ay tuluyan ng aalis mula sa capital tiyak na ang lahat ay magiging maayos na gayunpaman ang hindi nila alam, ang lahat ay nagsisimula pa lang. Ang eksena ay dumatol sa Yan Province partikular sa residence ni Duke Huyun kung saan, sa loob ay makikitang kalaro ng Duke si Lord Zhang. Lord Zhang lahad ng Duke noon siya raw ay walang anumang tiwala kay Ningxing siya'y walang anumang balak na iyon ay suportahan at ang Xinlang na iyon ay hindi niya gusto sa katunayan, ang lahat ng patungkol sa taong iyon ay hate na hate niya. Gayunpaman lumalabas na ang young man pala na iyon ay remarkable napaka-remarkable at kapag ka napatunayan ni Ningxing ang kanyang sarili, iyon ay maaari niyang suportahan sa hinaharap. Mula rito'y nagpatuloy sa palitan ang dalawa at ilang sandali pa. Ang Duke ay na-caught off guard nang bigla na lang nag-check si Lord Zhang. Nung si Xinlang ay lumisan si Prince Ningxing ay hindi tumungo upang magpaalam dahilan upang sabihin ng mga tao na ito ay ungrateful gayunpaman ang hindi nila alam sa itaas ng Chenyu Governor's Office si Prince Ningxing ay nakatayo, nagbabaw ng mataimtim. Siya ay nagbaw sa loob ng buong 15 minuto hanggang sa si Xinlang ay tuluyan ng makadaan sa gate, at makaalis sa capital. Sa residence naman ng Marquis of Changping ay makikita ang ginagawang pagwas-iwas ni Wu Lei sa kanyang sandata sa emosyonal na paraan ay inilahad sa kanyang isip na ang young master ay wala nang maglilid pa sa kanila upang ipagmalaki ang kanilang mga sarili. Young master sinudugtong niya pa nang wala ito ano na ang gagawin nila kung siya lang ay mayroong abilidad, ito'y hinding-hindi niya hahayaang mag-suffer kahit na sa kaunting grievance. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Lan Baliw na kung hindi dahil sa pagkakadiscover ni Xinlang sa kanya siya ay isa pa ring pulubi magpahanggang ngayon kung hindi dahil sa tulong nun siya ay hindi makakapasa sa mga exam, at hindi kailanman magiging isang opisyal. Ibinigay pa nun sa kanya ang kapangyarihan ng Governor's Office at Marquis Residence hindi kailanman nakialam sila'y pinagkakatiwalaan ng lubusan ang tanging hangad lang, ay ang kanilang pag-usbong. Kailanman ay hindi pa siya nakakita ng sino mang ganoon ka-unselfish sa kapangyarihan ni ang lahat ng hatred ay itinoon pa nun sa kanyang sarili silang lahat ay binigyan ng sanggalang ngunit ngayon iyon ay umalis, upang protektahan ang napakadakilang si Prince Ningxing. Isang taong nakahandang mamatay para sa mga taong nakakakilala sa kanya Xinlang ito raw ay hindi niya bibiguin, ganoon din si Prince Ningxing. Si Xinlang ay nawala na ang Crown Prince ang Third Prince at ang Hidden Yuan Society ay nagalak nag-celebrate, yet pa sekreto ring nakaramdam ng relief. Sa totoo lang sambit ni Yan Wuji ang Xinlang na iyon ay masyadong mahiwaga ang presensya nun sa capital ay isang matinding pressure subalit ngayong iyon ay wala na, pakiramdam niya'y muling umaliwalas ang langit. Sinabi ni Zhao Yan na nang walang Xinlang ang Ningxing na iyon ay tapos na, iyon ay hindi na threat pa. Ang mga taktik ni Xinlang ay napakatalas subalit iyon ay walang strategic vision iyon ay naghahanap lang ng sariling satisfaction bulag sa hinaharap, napaka-short-sighted. Iyon ay nabaliw sa pag-retaliate laban sa Hidden Yuan Society na gawang mapatag ang NG Tower iyon ay satisfying subalit ano ang punto, inignore nun ang mga consequence. Hindi raw ba nun naisip kung gaano ka magiging furious ang Hidden Yuan Society hindi ba nun naisip kung gaano ka magiging furious ang Great Yan Empire papaanong mangyayaring, iyon ay patatawarin ng mga iyon. Inakala nung siya ay mapoprotektahan ng hari subalit isinakripisyo nga ng hari maging ang sarili nung asawa paano pa kaya, ang isang hamak lamang na payaso. Si Xinlang ay mukha lang matalino subalit ang totoo ay napaka-kitid napaka-petty at ngayong iyon ay na-exile, iyon ay wala ng anumang pag-asa. Sinabi ng isa na ang ginawa nung pag-ignore sa kanyang sariling kahinaan at pangangahas na pag-provoke sa Hidden Yuan Society, ay purong kahangalan. Your Highness baling ni Zhao Yan ngayong wala na si Xinlang sila raw ba ay kikilos na laban kay Ningxing? Oo syempre tugon ng Crown Prince.
Hatawin ang ahas upang mamatay ng tuluyan sa bat ni Yan Wuji umano'y in-enjoy ni Ningxing ang glory na hindi nun deserve kaya ngayon, kailangan nung bayaran ang price. Hasambit ng Crown Prince sa kanyang isip umano'y ang nararapat na mag-chant sa sacrificial hymn noon ay siya, subalit ibinigay kay Ningxing. Iyon ay nang ahas na agawin ang spotlight mula sa kanya sa bagay pa lang na iyon ay deserve na nun ang kamatayan kapag ka siya ay nag-ascend sa trono, iyon ay kanyang papatayin. Sa ngayon iyon ay tatanggalan niya lang muna ng posisyon bilang governor ng Chenyu then maghahanap ng paraan kung papaano iyon mahuhubaran ng titulo iyon ay ibabalik niya, sa pagiging ootol-otol na walang silbing tanga. Ang Crown Prince ay nagbigay ng utos na i-notify si Shu Tinggayo na mag-take ng action, isang bagay naman na agad na tinalima ni Zhao Yan. Ang eksena ay lumipat sa isa pang base ng Hidden Yuan Society sa capital kung saan, makikitang kausap na ni Zhao Yan si Shu Tinggayo. Inilahad ni Zhao Yan na tanging kapag ka bumagsak lang si Ningxing maibabalik ang dignidad ng Crown Prince ito ay isang reverse scale at ang pwesto bilang governor ng Chenyu, ay kailangang mabawi. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Shu Tinggayo sa kanyang narinig inilahad sa kanyang isip na ang highness ay masyado namang nagmamadali, ni sila raw ba ay mayroong solidong ebidensya. Sinabi ni Zhao Yan na si Yi Chen ay nag-disguise bilang bandido ini-slaughter ang buong pamilya ni Young Master Lian Hua hindi raw ba't iyon ay sapat na upang mapabagsak si Ningxing at kung kakailanganin nito ng witness at pruweba, siya'y maaaring mag-provide. Tumugon si Shu Tinggayo na ngunit ang bagay na iyon ay mag-e-expose sa skandal ng Lian Hua Pavilion madadamay maging si Consort Bayan sa pagkakataong ito, ang Crown Prince ba ay nakahandang i-offend si Consort Bayan at Duke Bayan Xiao. Tumugon si Zhao Yan na ang kailangan lang nitong gawin ay ang pabagsakin si Ningxing at Yi Chen hindi na nito kailangang i-expose pa ang skandal iyon ay pigilan nito, puwersahing sumuko ang hari. Well lahad ni Shu Tinggayo iyon naman daw ay maaari sinabi ni Zhao Yan na hindi kayang i-withstand ng hari ang pressure mula sa Hidden Yuan at Great Yan iyon ay minsan nang nagbigay ng kompromiso at iyon, ay maaari nung ulitin sa pangalawa't pangatlong pagkakataon. Ibubunyag nila na ang mga city guards ni Ningxing ay nag-disguise bilang mga bandido at ini-slaughter ang pamilya ni Lian Hua subalit, pananatilihing sekreto ang patungkol sa skandal ng Lian Hua Pavilion. Ang reputasyon ni Consort Bayan ay malalagay sa panganib upang maprotektahan kakailangan ning sumuko ng hari at isa pa, dati pa naman ay hindi na nun gusto si Ningxing. Sinabi ni Shu Tinggayo na ngunit pinapaboran ni Consort Bayan si Ningxing tumugon si Zhao Yan, na iyon ay hamak lamang na pagpapanggap. Minsan nang iniligtas ni Ningxing ang buhay nun subalit kapag kasarili na nung interest ang nakataya, aabandonahin nun si Ningxing. Dalawa lang naman ang pagpipilian nun either abandonahin nun si Ningxing o harapin ang kanyang pagkawasak ngunit upang maprotektahan nun ang kanyang sarili at ang Bayan Clan, ay kailangan nung isakripisyo si Ningxing. Lady Zuo lahad ni Shu Tinggayo ang Crown Prince Hidden Yuan at Third Prince faction ay united sila ay invincible maaari nilang tagpasin ang Nirvana Army ni Shin lang mula sa ugat, at puwersahin ang haring magkompromiso. Kung kaya naman ang bagay na ito ay kailangang isagawa ng tatlong families ng magkasama kailangan nilang gamitin ang tatlong families sa pag-pressure kay Ning Yuan Xian, nang iyon ay muling mapuwersang sumuko. So sambit ni Zhao Yan sa kanyang isip so gustong kunin ng Hidden Yuan ang 10 genius ng Lan Clan at ang Nirvana Army, iyon ay ang greatest legacy ni Shin lang para kay Ningxing. Rest assured dugtong ni Shu Tinggayo sa pagkakataong ito ang Hidden Yuan Society ay hindi hihingi ng share ang lahat ay mapupunta sa Crown at Third Prince subalit kapag ka ang tatlong families ay ang siyang kumilos, hindi raw ba't iyon ay mas ligtas. Mula doon ay dumiretso si Zhao Yan sa isang secret chamber, upang muling emit si Zuzo. Ang pagbati ng dalawa'y pag-congratulate sa isa't isa at pagkatapos, sila ay naupo. Sinabi ni Zhao Yan na ang beast na Shin lang na iyon ay sa wakas napalayas na, talagang worthy na i-celebrate. At sa pagkakaisa ng kanilang tatlong pamilya wala nang sino pa ang makakapigil sa kanila sila raw ba ay maglalarong muli. Tumugon si Zuzu na ang kanyang tenga ay bukas nilinaw ni Zhao Yan, na oras na upang durugan si Ningxing. Nabigla si Zuzu sa kanyang narinig na patanong kung talaga bang iyon ay necessary nang wala si Shin lang si Ningxing ay walang silbi, walang anumang maibibigay na banta. Isa pa kahit na gusto pa nitong patayin ang isang aso, talaga bang necessary na magsanib puwersa pa ang tatlong pamilya?
Indeed tugon ni Zhao Yan subalit iyon ay mayroon pa ring 10 Lan brothers which is mga descendants ng bloodline ng yumaong Emperador Zhang Li plus mahigit sa 2,300 Nirvana Army, hindi raw ba't ang mga iyon ay sayang naman. Indeed lahad ni Zuzu idinugtong ni Zhao Yan na ang faction ng Crown Prince ay i-impeach ang mga city guards ni Ningxing sa pagdidisguise bilang mga bandido at pag-slaughter sa buong pamilya ni Young Master Lian Hua iyon ay isang treason, napaka-shockang. Ang faction naman ng Third Prince ay paaalangaw-ngawin ang patungkol sa bagay na iyon sa kanilang tatlong pamilya na mag-pay press sa Majesty ng magkasama tiyak na madudurog si Ningxing, at ang Nirvana Army ay mapapa sa kanila. Nagtanong si Zuzo kung papaano naman ang patungkol kay Yichen subalit tumugon si Zhao Yan na iyon ay hamak lamang na walang silbi kahit saan. Umano'y kahit na gaano pa kahusay ang martial arts no nataglay iyon ay dapat na matagal na panahon ng patay, tugon ni Zuzo. Then dugtong ni Zhao Yan ang Lan Brothers ay mapupunta sa Third Prince kasama ang 380 hukbo ng Nirvana Army habang ang natitirang 2,000 hukbo naman ng Nirvana Army ay mapupunta sa Crown Prince. Fine sambit ni Zuzu sabay dugtong sa kanyang isip na after all ang gagawin lang naman nila ay ang magpaalingaw-ngaw sa gilid, ang faction ng Crown Prince ang siyang mag-take ng lead. Sinabi ni Zuzu na ang hari na na-reduce sa ganito ay walang saysay dumugtong si Zhao Yan na ang spine ni Ning Yuan Xian ay minsan nang nabasag at ngayon ay mababasag muli kung kaya, anong dignidad pa ba mayroon ang isang haring ni hindi magawang makatayo ng matuwid. Ang tatlong sides ay nagkasundo ang faction ng Crown Prince ay piniling siyang mag-take ng lead at ngayong ang Crown Prince ay mayroon ng hawak na matinding pabor, ang paghahanap ng mga collaborators ay napakadali lang. Ang hari ay nagkompromiso si Xin Lang ay na-exile ang Crown Prince sa muli ay tumindig sa spotlight, ilang mga initiators ang madali lang na pinili. 9 na mga opisyal mula sa Censorate ang Supreme Court at ang Chenyu Governor's Office, ay naghanda ng mga impeachment memorials. Ningxing sambit ng isang opisyal sa kanyang isip sa loob ng Chenyu Governor's Office nung pinromote nito yung mga mabababang clerks na iyon upang palitan siya hindi raw ba't napakayabang nito subalit, naisip ba nitong maaaring ito na ang susunod na magdurusa? Kapag ka nagbibigay ng command si Prince Ningxing bilang governor ng Chenyu marami sa mga opisyal ang sumusunod sa panlabas, subalit sumusuway sa panloob. Pinromote ni Ningxing ang mga na-overlook na opisyal upang palitan ang mga iyon isinantabi ang mga luma, at ang takbo ng opisina ay naging maayos. Gayunpaman yung mga opisyal na kanyang isinantabi ay nanga-offend at ngayon sa isang tawag lang ng Crown Prince, silang lahat ay nagsihakbang pasulong. Sa loob lang ng isang araw ay maraming nahanap na mga witness kuno at ang mga gawa-gawang ebidensya para sa krimen ni Ningxing, ay naging ironclad. Dahil dito hindi lang sa siya ay mawawalan ng opisina mawawalan din ng titulo at para naman kay Yichen na kumilos ng kusa, siya ay nakatakdang mamatay. Sa isang political struggle ay walang trial ang mga forged na mga witness at ebidensya ay ang siyang magiging pruweba, para sa mga krimen ni Xin Lang at Yichen. Sa loob ng korte ay makikita ang paghakbang ni Prince Ningxing sa carpet hasambit ng isang ministro sa kanyang isip si Ningxing ay nang ahas na lumitaw dito ito raw ay walang anumang lugar dito, dumugtong ang isa pa na mas maigi kung ito ay mag-resign na lang at bumalik sa merchant nitong asawa. Sa kanyang isip naman ay inilahad ng Crown Prince na sa pagkakaisa ng tatlong family si Xin Lang ay hindi na magkakaroon pa ng anumang tsansang mabaligtad ang sitwasyon hanggat ang mga tao lang ay magabayang maniwala at ang hari ay ma-pressure, ito'y mawawalan na ng ibang choice bukod sa pagsakripisyo kay Ningxing upang protektahan ang reputasyon ni Consort Bayan. Siya ay bumaling patungo sa Third Prince umano'y ang kanyang third brother ay napakabihira niya na lang makita, ito raw ay napaka-pleasing sa mata. Ang anggulo ay humawi patungo sa mga royal uncles, kung saan makikitang nagpapaabot ng pagbati si Grand Preceptor Ningyu kay Duke Ningqi. Hasambit ni Duke Ning sa kanyang isip ikaw na isang prince uncle bakit nito pinababa ang sarili nito ng ganito katindi isang Grand Preceptor nagkukuri ng favor kasama ang Crown Prince, ang mga ito ba'y hindi nahihiya? At ang Crown Prince ni hindi magawang matolerate maging ang kanyang sariling kapatid na kipagsabwatan sa tatlong families, upang atakehin lang si Ningxing at Xin Lang. Si Xin Lang ay na-exile na yet ang mga ito'y nagpupursu pa rin binabalak daw ba ng mga itong durugan din maging si Ningxing. Alas dugtong ni Duke Ning kasabay ng buntong hininga siya raw ay powerless ng mag-isa, hindi niya may iligtas si Ningxing.
Ang pagdating ng hari ay inanunsyo dahilan upang ang atensyon ni Duke Ning ay matuon kay King Ning Yuan Xian. Hamukhang ang Majesty raw ay in good spirit subalit malamang na pinipilit lang nito ang kanyang sarili upang magmukhang masaya sapagkat ang ito ay magbigay ng kompromiso at sa pagkaka-exile ni Xinlang, papaano naman ba ito magiging masaya? Silang mga ministro ay maaaring magkompromiso iyon ay ayos lang iyon naman ay parte ng kanilang tungkulin subalit kapag ka ang hari iyon ay ibang usapan na, siya'y muling napabuntong hininga. Inanunsyo ni Yunak Li sa mga ministro na magpresente na ng mga memorials kung wala, ang korte ay magdi-dismiss. Ang mga naatasang opisyal ay agad na nagsipresente by the way lahat ng hari kakatanggap niya lang daw ng sulat mula kay Prince Uncle Ninggang sinabi nung hindi maganda ang kanyang pakiramdam, humihiling na hayaan munang makabalik sa kapital upang makapagpahinga at makapagpagaling. Sa loob ng korte ay maririnig ang samot-saring reaksyon sambit ng Crown Prince sa kanyang isip so sinasabi raw ba ng kanyang ama na sa ngayon, ang posisyon na Grand Governor ng Chanbei ay bakante. Sa kabuuan ng Yu ay mayroon lamang 2 Grand Governors, 2 Central Governors at 1 Lower Governor, at ang Grand Governor ay ang pinnacle ng Frontier Authority. Idinagdag ni King Ning Yuan Xian na si Prince Uncle Ninggang ay nakapagtrabaho na ng husto kaya sa tingin niya pinakamainam, kung iyon ay wag na lang nilang abalahin pa. Iyon ay hahayaan niya na lang makabalik sa kapital nagtanong, kung anong posisyon ang sa tingin ng mga itong maaari nilang ibigay doon dito sa kapital. Ang Ministry of State sambit ng Crown Prince sa kanyang isip si Ninggang at Zurong ay parehong mga Provincial Grand Governor kaya kung talagang si Ninggang ay babalik sa kapital, tanging Ministry of State lang ang suitable para doon. Gayunpaman ang Ministry of State ay mayroon lamang limited seats usually 4 at most ay 5, kaya kailangang mayroong isang bumaba upang iyon ay makapasok. Sinabi ni King Ning Yuan Xian na ang Prime Minister ay matagal nang mayroong iniindang karamdaman mukhang si Prime Minister Zhou ang tinutukoy niya umano'y ang Prime Minister ay matagal nang mayroong iniindang karamdaman kung kaya naisip niya na magdagdag ng isang seat sa Ministry of State Ministry of Personnel, ano raw ba sa tingin nito? Ang ministro ng Ministry of Personnel ay tumugon na ang matters patungkol sa Ministry of State ay beyond sa kanyang otoridad kung kaya pakiusap Your Majesty, ito na ang siyang mag-decide patungkol sa bagay na ito. Very well lahad ni King Ning Yuan Xian umano'y kung ganon bibigyan niya ng pahintulot ang pagbabalik ni Prince Uncle Ninggang magdadagdag ng isang seat sa Ministry of State, at iyon ay ang siyang ilalagay niya sa panghuling pwesto. Ito pautal na sambit ng isang ministro sa mahinang boses umano'y ang bagay na ito ang binabalak ng Majesty dumugtong ang isa na si Ninggang ay kabilang sa royal clan kaya iyon ay pabor sa hari, mayroong idinagdag si King Ning Yuan Xian. Inilahad na bukod pa doon ang Privy Council ang seat na iyon ay bakante, since patay na si Sunan. Originally ang Privy Council ay mayroong 4 na members subalit ngayon matagal nang absent sa capital si Bayan Xiao si Sunan ay patay na si Nangong Ao ay nangangampanya sa timog kung kaya, ang natitira na lang ay si Zong E. Zong E tanong niya ito raw ba ay nabibigatan sa kanyang isip ay inilahad ni Lord Zong na ibig ng Majesty na siya'y patahimikin kaya kapag ka sinabi niyang siya ay nabibigatan magmumukhang siya'y nag-iimbot ng kapangyarihan tumugon sa hari, na ang desisyon nito ay wise. Prince Uncle Ning Chi baling ni King Ning Yuan Xian kay Duke Ning ito ay minsan nang nag-command ng hukbo at ngayon ay nagsisilbi bilang Grand Tutor ng Crown Prince kung kaya bakit hindi nito kunin ang pasanin at pumasok sa Privy Council, pumalit sa naiwang posisyon ni Sunan. Tumugon si Duke Ning na sinusunod niya ang decree sabay dugtong sa kanyang isip na daw siya ay kulang pagdating sa abilidad ngunit since nire-require ng hari, siya'y hindi maaaring umilag. Thus dahil nga rito'y inutusan ni King Ning Yuan Xian si Yunak Li na mag-issue ng decree appoint si Prince Uncle Ning Chi bilang Grand General ng Army, at Second Deputy ng Privy Council. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ng mga ministro sa kanilang narinig dalawa na sambit ng isa sa kanyang isip ang hari ay direktang naglagay ng 2 royals sa Ministry of State at Privy Council sa 2 lugar na iyon ang kataga ng hari ay ang siyang batas, wala nang makakakontra pa rito. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip ang makitang kinuha niya ang lahat ng pinakamainam na posisyon mukhang ang mga ito ay hindi masaya kung ganun ang susunod ay ang pag-disrupt sa kooperasyon ng mga ito, na mas lalo pang hindi magpapasaya sa mga ito. Inilahad na ngunit dahil dito ang bakanteng posisyon na lang na may iwan ay Grand Governor ng Chanbei Province kung kaya,
Sino sa mga ito ang mayroong kakayahang pasanin ang mabigat na responsibilidad na ito? Sa kanyang isip ay napatanong ang Crown Prince kung ano ang dapat niyang gawin sa kasalukuyan siya ay short pagdating sa manpower ang posisyon daw ba na ito ay ibibigay niya kay Zhang Zishu, iyon ay ang kasalukuyang Chief Historian ng Governor's Office ng Chanbei Province. Ang promotion sa Central Governor ay barely impossible subalit ang direktang promotion patungo sa Grand Governor iyon ay imposible na talaga at isa pa, ang corruption charges na mayroon si Zhang Zishu ay hindi pa nakiklear. Napaisip ang Crown Prince na papaano kung ito ay ibigay niya sa dating Chenyu Governor at mula rito, ang kanyang train of thought ay nagpatuloy. Kinuha ni Lord Zong ang atensyon ng lahat nagsalita inirekomenda niya raw si Third Prince Ningqi, na siyang magsilbi bilang Grand Governor ng Chanbei Province. Samot-saring reaksyon ang maririnig mula sa dalawang faction sa kanyang isip ay inilahad ng Third Prince na ang Chenyu Central Governor ay mainam subalit iyon pa rin ay hamak lamang na Central Governor at sa dami ng mga matang narito sa capital, kahit na ang isa pang Central Governor ay mahihirapang makakilos ng malaya. Gayunpaman sa Chanbei Province ay iba bilang isang Grand Governor doon, talagang masosolo mo ang lahat ng command. Sinabi ni King Ning Yuanxian na sa nagdaang mga taon ang performance ni Third Prince Ningqi sa capital ay talagang napakainam subalit kapag ito ay lumipat sa Chanbei Province bilang Grand Governor din ang posisyon bilang Central Governor ng Chenyu ay mababakante, sino sa tingin ng mga ito ang dapat na kumuha sa posisyong ito? Siya nga pala ang Chenyu Central Governor ay ang posisyong hawak ni Prince Ningxing nung siya'y hindi pa hinobaran at ang Chenyu City paglilinaw lang, ay ang mismong capital. Nagkatinginan ang mga ministrong kabilang sa faction ng Crown Prince sambit ng isa sa mahinang boses dalawang frontier post nang sabay napatanong ang isa, kung ni mayroon pa bang posisyong natitira para sa faction ng Crown Prince. Ang third Prime Minister ng Ministry of State ay nagsuggest inirekomenda niya raw ang dating Chenyu Governor na si Zhong Zhao ang tinutukoy niya rito ay yung tinanggal noon upang ipalit si Prince Ningxing sa pwesto dating tao ng Crown Prince ngunit dahil sa pangyayaring iyon, ang Zhang Zhao na iyon ay kinamuhian na ang Crown Prince dahil sa siya'y hindi man lang ipinagtanggol. Dumugtong ang third Prime Minister umano'y ang Chenyu Central Governor, ay ang pinaka-fitting para kay Zhang Zhao. Hasambit ni King Ning Yuanxian sa kanyang isip mukhang ang faction ng Crown Prince ay desperado na tubad at kahit na ang Crown Prince mismo ay hindi maaaring magsalita dahil kung ganoon lang, ito'y tumalon na pasulong kanina pa. Ningqi lahad niya sa Third Prince since ito ay matagal nang nagkukomand sa Central Governor's Office sa tingin nito, sino ang pinaka-suitable? Sambit ni Third Prince Ningqi sa kanyang isip so ayaw appoint ng kanyang ama si Zhang Zhao talaga raw ba, na ang ganitong uri ng fortune ay nag-e-exist. Ang makuha ang posisyon bilang Grand Governor ng Chanbei Province ay isa ng malaking surpresa ngunit hindi raw ba kaya, na ang posisyon bilang Central Governor ng Chenyu ay gusto ring ibigay ng kanyang ama sa kanyang faction. Subalit sino ba ang dapat niyang irekomenda si Zhong ngunit ang pagiging Privy Council Deputy at pagsisilbi bilang Chenyu Central Governor sa parehong pagkakataon ay imposible, sapagkat ang mga ranks na ito ay hindi nagtutugma. Oo tama mayroon pa ang kanyang father-in-law ang ama ni Zhu Zhu ang Marquis of Wuan na si Zhu Che, ang permanent envoy ng Yusayan Capital. Iyon ay direct subordinate ng kanyang ama na sa ngayon siya pa ring namamahala sa diplomasya at intelligence ng Yu subalit para sa succession struggle, ang pag-seize sa kontrol sa capital ay ang siyang higit na mas mahalaga. Thus siya ngay nagsalita na inirekomenda, si Marquis Zhu Che bilang Central Governor ng Chenyu. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ng Crown Prince at ng mga ministro, na kabilang sa kanyang faction. Sa kanyang isip ay inilahad ng isa na ang Third Prince ay napaka-greedy na kuha na nito ang posisyon bilang Grand Governor ng Chanbei Province yet gusto pa nitong makuha rin ng father-in-law nito ang posisyon bilang Central Governor ng Chenyu dumugtong ang isa na sa ganoong paraan sa limang mga governors ng realm tatlo ang mapapasa ilalim sa kontrol nito at ang faction nito, ay masusurpass ang faction ng Crown Prince. Your Majesty tutol ng isa ang pagiging envoy ng Yusayan Capital ay isang posisyong mayroong matinding kahalagahan kung kaya si Zhu Che ay hindi maaaring umalis pakiusap Your Majesty dugtong naman ng isa pa, ito raw ay magrekonsidera.
Not good sambit ng Crown Prince sa kanyang isip kasabay ng pagbaling patungo kay Grand Governor Zurong umano'y sa araw na ito dapat na sila at ang faction ng Third Prince ay magtulungan laban kay Ningxing subalit ngayon, papaanong nangyaring ito'y nauwi sa pag-atake laban sa kanila. Well lahad ng hari sa tingin niya raw si Zhu Che bilang Central Governor ng Chenio ay fine choice kapansin-pansin ang naging reaksyon ng mga ministro mula sa faction ng Crown Prince sa kanyang isip ay inilahad ng isa na upang makaatake sa Crown Prince elevate ng Majesty ang Third Prince ano man ang mangyari napatanong ang isa pa, kung ano na ang gagawin nila ngayon. 6 na mga ministro mula sa faction ng Crown Prince ang sabay-sabay na nagsiyukod Your Majesty sambit nila pakiusap ito raw ay magrekonsidera pakiusap, ito raw ay magrekonsidera. Hihihingi si ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip ito raw ay napaka-delightful shin lang, ang strategy nito ay talagang gumagana. Ang brief alliance sa pagitan ng Crown at Third Prince ay nabasag ng instant siya na si Ning Yuan Xian sa muli ay naging isang supreme arbiter subalit ang bagay na ito ay hindi pa rin sapat, kailangan niya pang dagdagan ng panggatong ang apoy. Prince Uncle Ning Chilahad niya ang Jiangxi Province Central Governor's Seat ay matagal na panahon ng bakante mang ilang beses ay naisuggest si Zhang Zishu na siyang pamasan sa responsibilidad subalit matapos ang isinagawang investigasyon mukhang iyon ay hindi fit kung kaya sa tingin nito, sino ang dapat na kumuha sa posisyon. Ano sambit ni Governor Zurong sa kanyang pagkabigla Your Majesty ano ang ibig nitong sabihin binabalak daw ba nitong palitan ang Crown Prince? Your Majesty tugon ni Duke Ning ang bagay na ito ay malubha kung kaya, ito ay nangangailangan ng masusit maingat na deliberasyon. Very well lahad ni King Ning Yuan Xian kung ganun saka na lang nila pag-usapan ang patungkol sa bagay na ito sabay dagdag na wala ng business pa sa araw na ito, court dismiss sambit niya ng may diin. Hihihidugtong niya sa kanyang isip ang lahat ng mga ito ay pumasok sa korte sa araw na ito nang may ngiti sa pagmumukha ng bawat isa subalit ngayon ay nandidilat na para bang mga mortal na magkalaban court dismissed, anunsyo ni Eunuch Lee.